Na anak ni Amos tungkol sa Juda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo, sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo, dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang Poon, yaoy idalangin, ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo Jerusalem ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumaiyo, dahilan sa templo ng Poon ating Diyos, ang aking dalangi umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita sa Lunes na ito ng unang linggo ng Adbyento.
Dahil ito ay unang linggo ng Adbyento, ay pumasok na po tayo sa kapanahunan ng paghihintay at paghahanda sa pagdating ng Panginoon. No? At kapag tayo ay naghihintay at naghahanda, ano ang mga dapat na katangian na ating ibabaon sa paghahandang ito sa ngayong kapanahunan ng Adbyento? Naalala ko tuloy noong mga ilang buwan ng nakaraan ay meron kaming malaking pinaghandaan dito sa aming seminaryo sa Christ the King Mission Seminary sa Quezon City, kung saan isa sa aming mga kapatid na SVD ay mauordinahan o makokonsecrate na obispo. So, napakasaya ng community at very busy, napakalaki ng paghahanda. Lalo na sa araw nung pagdiriwang ay mahalaga ang mga papel na gagampanan ng mga ushers, ng mga butlers guild na siyang naghahanda ng mga damit dahil darating si Cardinal Tagle, darating ang nunsyo, darating ang mahigit 30 obispo at mahigit 100 mga kaparian. So malaking paghahanda. At natatandaan ko pa, yung orientation para sa mga ushers at doon sa lahat ng mga sakristan and everything, yung general and final orientation, sabi niya, 2 bagay ang laging tatandaan. Sabi niya, ang anyong babaunin palagi ay smile at saka be always alisto, alert, and prepared. Dahil pwede nga naman pwede tayong smile ng smile pero wala namang ginagawa. At meron din namang action ng action, gawa ng gawa, pero hindi naman nakasmile, nakasimangot dahil mainit palagi ang ulo. Kaya sabi doon sa orientation, ang inyong babauning bilang handa sa preparation ay smile at saka laging alisto. Natandaan ko yan sapagkat ang ating paghahanda ngayong Adbyento ay natutulad din po dyan. Sa ngayong panahon ng Adbyento ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon, ano po ang 2 mahalagang katangian na dapat nating babaunin? Ang ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin ng 2 bagay. Una ay ang pananampalataya. Yan, kahit anuman na ating kailangan ay naroon ang ating pananampalataya. Dahil kung hindi tayo nananampalataya kay Kristo, ba't ka pa magpre-prepare ng Pasko? Ba't pa tayo magse-celebrate ng Pasko kung wala naman palang pananampalataya o pagtitiwala kay Kristo? So, tanging belief in Christ ang nagbibigay kahulugan ng ating paghahanda sa Kapaskuhan. Nawa mga kapatid, ay lagi nating babaunin yan at lalo pa nating palalalimin ang ating pananampalataya. Isang napakagandang halimbawa, itong centurion sa ating ebanghelyo na bagamat hindi siya Hudyo, hindi pa siya disipulo ng ating Panginoon, ngunit nananampalataya na siya. No? Kaya't nagpadala siya ng tao para sunduin si Kristo at pagalingin ang kanyang alipin. No? Alipin niya lang yun. Katulong niya lang sa bahay, kasambahay niya lang. No? Ngunit iniling niya sa Panginoon na pagalingin. Ganun ang kanyang pananampalataya. At nung sabi ng Panginoon, sige, puntahan natin. Yung sabi niya, wag na lang ho, naniniwala ako, sabihin niyo lang. Sabihin niyo lang ang by the word of God alone, by the word of Jesus alone, it can make it happen. And so, napakalalim nung kanyang pananampalataya. Kaya nga't pinuri ng Panginoon yung pananampalataya ng centurion na ito. Sana po mga kapatid, matularan natin ang ganyang uri ng pananampalataya at pananalig sa Diyos ngayong panahon ng Adbyento. Mapalalim pa natin yan, mapalawak pa natin ang ating pamumuhay pananampalataya. Ang pangalawa na dapat nating baon ngayong panahon ng Adbyento ay ang ating hope, ang ating pag-asa. Ang ating pag-asa na sa kabila ng lahat, ang Diyos na siyang ating manunubos ay darating sa atin. Ang hinihintay natin ay tunay na darating. Kailangan mo ng pag-asa dyan. Dahil umaasa tayo na si Kristo ay darating sa ating buhay at siya ang tutulong sa atin sa mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Mga kapatid, ngayong pasimula pa lamang ng ating paghahanda ng Adbyento, naway mapalalim pa natin ang ating pananampalataya at ang ating pag-asa. Amen.